So tara, ano ba pag-uusapan natin habang nagmo-motor tayo along the way? Being a motovlogger dito sa Tagum City, as long as nai-enjoy mo yung ginagawa mo, go lang ng go. Bahala na sila kung magugustuhan ba nila o hindi yung ginagawa mo. Tingin siya kaganda dito mga katrapaps. So tara. Okay, alright. So ano ba pag-uusapan natin habang nagmo-motor tayo along the way? Being a motovlogger dito sa Tagum City, masasabi ko, kung iisipin mo yung magpo-focus ka sa pag-improve or pag-angat dito sa pagiging sa motovlogger sa Tagum City, medyo mahirap. Actually, wala akong pinapatamaan. Actually, kapag motovlogger ka, lalo na sa motovlogging community dito po sa Tagum City, parang hindi solid po yung suporta na makukuha mo. Kasi hindi katulad po sa Manila o sa ibang mga lugar, kapag ikaw ay isang motovlogger doon, saka may community, solid po yung suportahan nila. Kumbaga, they always treat you as a brotherhood sa kanilang community as a motovlogger. Dito po ay kanya-kanya hindi po siya ganun kasulid. As I observe, yun po ang napapansin ko. Kasi kapag nag-share ka ng mga videos mo sa group page or sa grupo ng mga motovlogger dito sa Tagum City or dito sa Davao, parang hindi yung solid ang pagsuporta sa'yo. Siguro expected mo din yun kasi hindi naman kasikat, hindi ka naman kilala. Siguro kapag kilala ka, automatically the best po yun. So kawawa lang talaga tayo yung mga small YouTuber o small motovlogger ay talagang nababaliwala. Kahit nga lang sa pag-like or simpleng panonood lang ng video mo ay talagang hindi sila nanonood. Kumbaga, huyo. Kapag baguhan ka or yung maliit ka lang na YouTuber or motovlogger, talagang huyo ka. Lalo na kapag hindi ka malapit sa kanila. Even yung mga kakilala ko, mga malapit sa kanila, ay masasabi talaga nilang hindi maganda yung solid na suporta na kukuha nila. Yeah, some of my friends na motovlogger din, nasabi nila yun. Kaya nga mas okay pa na mag-share ka ng mga videos doon sa mga group page na hindi dito sa Tagum City. Yun po ang nakakadismaya. Bakit hindi ganon ang solid na suporta na kukuha mo sa mga katulad mong motovlogger din o aspiring motovlogger din dito sa Tagum City? Dahil ba sa hindi ka sikat o talagang wala talaga silang magandang solid na pagkikisama sa mga katulad dating simpleng motovlogger o maliit lang na motovlogger? Pero okay lang, wala naman tayong masyadong pinoproblema doon sa situation na yun. Let's just enjoy doing our motovlogging content. Ganun lang. For me now, I learn na as long as nai-enjoy mo yung ginagawa mo, ganun, okay na yon. Go lang ng go. At bahala na sila kung magugustuhan ba nila o hindi yung ginagawa mo. So ito na po ang City Hall, the new City Hall of Tagum, Tagum City, New City Hall. So yan po ang new City Hall po namin mga katrapat. So dadaanan din natin dito. Ilan kalaki yung aming City Hall of Tagum, na kung saan ito po ang masasabi natin na isa sa pinakamalaking City Hall sa buong bansa.
So papasok tayo dito. Pwede naman. Yan ang kalawak. Ang makikita nyo dito mga katropaps. So lilibutin lang natin. Ganyan. Pwede naman tayong dumaan dito sa taas. So ganyan siya kaganda dito mga katropaps. So meron din mga sculpture sa harapan na makikita nyo na pinapakita po yung community po dito sa Tagum City. So as of now, ganito sa harap. As of now, sa harap po ng New City Hall of Tagum ay still nire-renovate pa, pinapaganda pa. At ito po yung isa sa attraction din sa Tagum City, itong Christmas tree, na kung saan matatawag na pinaka mataas na Christmas tree sa buong Pilipinas. Last time, ewan ko lang kung ngayon ay mas mataas pa rin ba, o ito pa rin ba ang masasabing pinakamataas na Christmas tree sa buong Pilipinas ngayong Desyembre. So tara, libutin natin itong Tagum City. Paikot-ikot lang tayo. Nakapalibutan po din itong sa harapan ng New City Hall ng nagtatagas ang puno. So ayun, lilibutin natin ang Tagum City mga paps. Napakalaki po nito ng Tagum City. So ito po yung harap. Diyan po ang harap mga katropaps. Iikot tayo. So pagpasensyahan nyo na lang kung hindi ako bumababa sa motor para mag vlog, kasi medyo naiiya pa rin ako. Yun pa rin ang isa sa weakness ko bilang isang vlogger, kasi naiiya ako mag vlog sa harap po ng maraming tao. Kasi nga na-experience ko po yung pagtatawanan ka lang ng karamihan, yung lalong lalo na yung mga kaibigan mo, instead of supporting you ay pagtatawanan ka lang. So yan po ang makikita nyo dito. Maganda rin dito mag shoot na mga vlog event or yung mga kahit lang simpleng wedding prenup ay po pwede na din dito. Ito po ang makikita nyo dito sa likod ng New City Hall mga katropaps. Ang lawak po ng City Hall po namin sa Tagum City. So kaya nga nasabi ko dati sa vlog ko ay yung Tagum City ay the rising city po sa Mindanao. So as you can see, ganyan po ang makikita nyo dito sa likod po ng New City Hall mga katropaps. So ang lawak at ang ganda. So ngayon lang ako nakalibot dito sa likod. So yun, so pwede din kayong mag-jogging dito pag umaga. Aside po dun sa pinuntahan natin na Botanical Park, na goods talaga dun mag exercise sa pagja-jogging. So napaka natural na nature friendly ang lugar na iyon. So yan po ang City Hall of Tagum mga katropaps. Napakalaki po yan sa loob. So ito po ang makikita nyo sa loob niyan. Kapag walang tao. So yun po ang makikita nyo dito sa amin. So shoutout nga pala sa mga aspiring motovlogger dyan. Kung nawawalan na kayo ng gana sa pagmamotovlog, okay lang yun, natural lang yun, kasi tao lang po tayo, napanghihinaan din ng loob. Lalong lalo na kapag pinaghirapan mo yung vlog, diba? Then tapos walang masyadong nanonood, kahit man lang umabot ng 100 views, ay medyo napanghihinaan ka. Ilang araw mo yung inedit, tapos
pagtingin mo ay walang nanonood. So ganun talaga kapag hindi ka sikat at saka hindi tama yung mga ginagawa mo sa paggawa ng vlog at pag-upload sa platform ng YouTube, ay talagang ganun ang mangyayari. Katulad ko nga medyo malit lang po talaga yung mga nanonood sa akin kasi solo flight at saka ginagawa ko lang yung mga simpleng bagay na pagmomotovlog. Wala akong kasama palagi. So yan ang mahirap kapag ikaw palagi ay solo flight at wala ka ding mga magagandang kagamitan sa pagbablog. So siyempre mahirapan ka talagang umangat. So ako praying na someday unti-unti aangat din tayo sa ginagawa natin. So meron din palang ginagawang foundation ng school dito sa may unahan na City Hall of Tagum. So andito na po tayo sa kanto sa may Apocon Road. So ayan din po yung Fisher's Cafe. Hindi ko alam kung Fisher's Cafe pa rin ba, pero ayan po ang pagkakalam ko. So dito po tayo liliko at uuwi. Yan lang po. Yun lang po ang maishashare ko sa inyo. And hopefully sana nga someday meron ding yung eagle ay statwa na simbolo ng Tagum City, yung eagle. So andito na po tayo sa Apocon Road. So dito tayo liliko sa may Pick and Grill. Baga ito din ang isa sa sikat na Pick and Grill. So ito din ang isa sa sikat na barbecue, masasarap na barbecuehan. So kapag gabi open po yan. Papasok na po tayo dito sa Manga Road. Sa daan po papasok sa Manga Road. Dito po palagi dumadaan sa umaga at sa gabi pag uuwi ako ng Mako. So again, yun lang po ang ating simpleng quick tour vlog dito sa downtown po ng Tagum City. So mahirap mag-isip ng content kung ano i-content mo. Minsan ang ginagawa ko na lang is yung raw na motovlogging. Pag kung ano na lang yung magagawa mo actual while nagmomotor, yun lang. So idea lang sa pagmomotovlogging, gawin mo lang yung anong gusto mo, gawin mo lang yung treat mong gawin sa word o sa content ng pagmomotovlog. So wag mo nang isipin masyado kung tama ba ito, maganda ba ito, hindi. As long as ginagawa mo ito as passion mo, yun, okay na yun. Sulit na po yun bilang isang motovlogger. Ayan, may ginagawang construction sa gitna ng daan. Siguro drainage po ito. Kasi actually dito sa Manga Road ay most common po kapag malakas ang ulan ay binabaha po. So let's go. Medyo natigil tayo dito. Diba? Okay na? Okay, good. Ayan, hopefully malaking tulong po yung pagsuporta nyo po sa akin, lalo na sa panonood lang sa aking mga simpleng video na ginagawa. And kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please po huwag kalimutang pong manood ng kahit mga ilang videos ko, then subscribe and also click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So yan po ang maganda at masarap sa pakiramdam kapag nakakakuha ka ng sulit na suporta galing sa mga taong hindi mo kilala. Kasi actually in real life, even yung mga kapamilya mo, yung mga malapit mo kaibigan, expected po yan na hindi ka susuportahan. Expected po yan, hanggang salita po yan na sasabihin nila, susuportahan ka nila, pero in reality hindi po. They will, ang iba ay magsasubscribe naman, pero uy, ang ganda ng motor.
Uy, ang ganda ng motor. Ganda ng motor ni kuya. Wow. Hanap yun ah. And expected po yan kapag yung mga ibang mga kaibigan mo, kapamilya mo ay oo, sasabihin nila sasuporta sila. Pero in real life, don't expect too much. Kasi merong iba nga naman tatango lang pero hindi talaga susuporta. At meron ding iba na magsa-subscribe or magpa-follow o magki-click ng ilang ano, pero the long run parang wala lang. So ganon. Kaya nga sa aking YouTube channel ay marami talaga yung mga dead subscriber, patay na subscriber. Bakit ko nasabi? Nag-subscribe nga sila pero hindi naman sila nanonood sa mga vlogs mo. Ganon ang ibig sabihin po ng dead subscriber. So mas mabuti po yung makakuha ng mga legit, organic na mga subscriber. Baga sila na mismo yung palaging na-appreciate mo nila, na-appreciate nila, nabubulol pa. Ganun talaga ang problema kapag hindi ka pure na nagtatagalog o laking Tagalog talaga sa pagsasalita. Nabubulol. Kagaya kong Bisayang dako. So yan, mas mabuti po yung makakuha na mga legit organic subscriber kasi sila po yung nakaka-appreciate na mga ginagawa mo. So dito na po tayo sa amin. So sa likod po ng Tagum Doctors Hospital po yung amin. Dito po sa kanto po ng bahay ni Kapitan Rivera, the late Dr. Rivera. Saka yung anak niya is yung kapitan po namin sa barangay Bisayan. So andito na po tayo sa amin. So yun po ang amin mga katropaps. Saka yan po ang aking tindahan, munting tindahan. Maliit lang po yung laman sa loob. Kasi napaka hina ng area dito. Hindi ganun ka ganda yung benta dito. Hindi katulad dun sa ano mga paps, sa labas talaga ay malakas ang bintahan kapag meron ka sari-sari store. So lalong na kung along the highway. So yun lang po mga katropaps. So this is our home. Dito po tayo sa loob na ng bahay. So once again, maraming salamat po sa panonood and hanggang sa muli sa susunod natin ng mga vlog. So this is Rod Christmas Duck. May sasabi, always pray before you ride. Ride safe always mga katropaps. Peace out. Bye bye.